Ayan, good day once again mga kapatid. For this video, i-update ko po kayo ngayon dito sa aking pagpapabo. Ayan. So, lately po, ipinakita ko po sa inyo na ilang pabo na lamang po dito ngayon sa aking pabuhan. So, sa ngayon, mayroon akong ilang pirasong hybrid. Ito. Ang bilis talagang lumaki ng mga hybrid mga kapatid, oh. So ito mga kapatid, oh, kita nyo naman, going 3 months old, mahigit sa 2 buwan pa lang na hybrid turkey. Grabe mga kapatid, ang laki na ng kanilang pangangatawan. Hindi pa po masyadong mabigat, pero halata po talaga na iba po talaga yung hybrid turkey. Ayan, 5 lang po yan. Hindi ko pa masyadong tinignan kung ilang pirasong lalaki, baka 2 or 3. Ayan, 5. Tapos dito, mayroon din ditong ilang piraso to? 6. Ayan, oh. Mahigit sa 1 buwan pa po. Going 2 months old. Pero kita nyo naman, malaki na po. So, ito po yung mga panimula kong materialis na gagamitin. Maging dito rin, mayroon rin akong hybrid dito. Ayan, 2, 4, 6. Ayan, magwa 1 month old pa lang, pero kita nyo naman, oh. Wow, hanip. 6 din ito. Ayan, kaya lang, akala ko may diferensya yung mata ng isa. Okay lang pala. Ayan. So 6, tapos 6, tapos 5. So ayun, ganun lang karami. At dito, mayroon rin ditong hybrid na rin. Papakita ko lang sa inyo, may 4 din dito. Ayan, 4. Tapos yung kulay white, local po yan. Naiwan kasi reject, nasira yung ganyang mata sa ilaw. Tapos may isang bourbon red dyan. Ito mas bata po talaga ito. Ayan, nasa mga 3 linggo pa ito. Going 1 month old din ito. So sa ngayon mga kapatid, very malungkot, tahimik po yung aking pabuhan kasi nga yung paggala-gala dito sa range ay ito lamang 7 kong bourbon red. Ayan yung 2 barako, andun sa likod yung isa, tapos mga babae doon. Ongoing po na nag-itlog yung 2, tapos mga manok. So ito, mayroon pa po akong natira na local turkey na 11 piraso na lamang po ito, na mga babaeng local turkey. Ayan, papasilip po sa inyo. 11 na lang po itong natira. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, 10 dito dahil may isa pa doon na pinalimlim ko sa gansa. Kaya 11 po sila. Tapos si Sanji po yung taga-kasta nila. Ayan po, yung kulay white na barako, si Sanji po yan. And then dito sa kabila, itinira ko itong local na ito mga kapatid. Bala ko sanang i-out talaga sila lahat, kaya lang wala na po akong mabinta. Baka darating sa December, wala po akong ma-pull out o wala pa akong mabinta kasi mostly sa mga babaeng ma-produce ko dito sa aking hybrid, ito po yun. 3 na lang ang babae ditong hybrid kasi si Nami, yung kulay white na hybrid na babae ko po, ay tapos na pong mag-itlog. So naglilimlim siya sa pugad, kaya kinukuha ko na sa ganun ay hindi po sira yung itlog kasi hindi na siya umaalis sa pugad. Sa ngayon, ongoing pa rin ang pag-itlog ng 3 ito. Kaya ayun, yun po yung kasalukuyan kong nilalagay sa aking incubator. Dito may isang nag-itlog dito. Akin pa pong kinukuha at kinukolekta. So pagdating naman sa mga sisiw mga kapatid, dito rin kasi tayo dapat magtuon ng pansin sa mga sisiw kasi ayun, dito po tayo kikita talaga sa mga sisiw mga kapatid. Ito po pala yung aking bagong tapos na brooder. Ayan, mga scrap po itong gamit ko mga kapatid. Liban na lang nakabili ako ng isang pligong plywood para pang sa pintuan. So kita nyo naman, ayan, scrap po yan ang mga harduplex. May binigay kasi dito sa amin na mga harduplex. So ayan, naglagay rin ako ng sin o yero na scrap. Mga scrap po yan, kita nyo naman, oh.
Hindi po maayos yung pagkagawa nito. Sa akin lang ay makuha ko lang yung pinakakailangan ko na pwede kong paglagyan ng sisiw. So sa ngayon ito, ganito lang po ang pagbukas nito mga kapatid. Ayan, may sticker po yan ng Eric Ambaking at saka Ambaking Pabo Farm. Dalawang sticker po yan mga kapatid. Ayan yung isang sticker natin. Tapos ito naman yung logo sa aking Facebook at sa aking YouTube. So sa ngayon mayroon po ditong local turkey mga kapatid na 30 piraso. Ayan. Kung sakaling wala nang mangulit na bumili nito, papalakahin ko ito ng konti. Baka kung sakaling may lumapit dito para bumili ng pangkatay ay may maibinta pa po ako. Kasi ilang piraso na lang po yung local turkey na itlog doon sa aking incubator. Kunti na lang po talaga. Mostly doon ay mga hybrid turkey po. So ito na lang po, 30 piraso na local turkey. So kung nakikita nyo, close po talaga yan mga kapatid. Ayan. So sinubukan po nating i-secure na maiwasan po na mapasukan daga. Ang paraan po para hindi po masyadong makapenetrate yung daga mga kapatid ay yun pong maliwanag po yung ating brooder. Ayan, basta't may ilaw, hindi naman sila sumasalakay pag may ilaw lang po talaga yung ating brooder. Liban na lang sa pusa, dahil yung pusa kahit may ilaw o wala, talagang sinasalakay po nila yung ating mga sisiw. Pero pag daga, basta't may ilaw lang, hindi po yan sumasalakay. At importante, secure po. Kagaya nito, hindi naman itong inangat-ngat ng daga. Itong hardoplex, scrap na hardoplex. So ayan, nilagyan natin ng sapin para yung hangin ay hindi po makapenetrate. Dahil mahigit po sila sa 30. Ilang piraso ang manok dito? 2, 4, 6, 7. Tapos 30, 37. Dalawang 25 watts po yung aking nilagay. Hindi po ako naglagay ng 50 watts kasi mas maganda itong dalawa kasi sa ilalim ng bumbilya po sila naglililim. Pag dalawa, so hati sila. Ganon po yung prinsipyo. Ayan. Close na close po yan. Dito sa kabila. Ito, pansapin po yan. Lumang kortina. Panggamitin natin yung pagsapin. Ayan, lagyan ko muna ng karton dito. Tapos, kung sakaling lumaki na sila ng konti, pwede naman nating ilipat dito sa kabila. Ayan. Tagos na po yan sa ilalim yung kanilang mga ipot at dumi. 4 po talaga yan. Ayan. So, base po sa aking obserbasyon mga kapatid, sa katagalan ko na po sa pag-aalaga ng pabo, lalo na sa mga sisiw ng pabo, mas maganda po na marami po tayong kulungan para sa sisiw, maging brooder pen. Kagaya niyan, may 4 ako, tapos isa, ito pa, and then dito sa kabila, kita nyo naman, ayan, may 4 na kwarto, 4 rin yan. Tapos yung isa doon, may dito pa sa kabila. Ipapakita ko na rin sa inyo sa kabila. Mayroon din dito. Ayan, ito po si Nami. Tapos na po siyang mag-itlog. Tapos na po yung kanyang clock sa pag-itlog. Kaya dyan ko muna nilagay para separate po siya. Ganyan po ka-malaking gamit o tulong ng maraming brooder pin. Ito, may isa pa akong brooder pin dito. Ayan. Ibinahagi ko po sa inyo, pinakita ko po sa inyo yung update ngayon kasi parang nanibago ako dito sa aking kulungan na bibihira lamang yung pabo na pagala-gala. Kasi nga, ayun, bala kasi natin na paparamihin itong mga hybrid turkey. Ayan. Ang gaganda po talaga ng hybrid turkey mga kapatid. So, sa ngayon, hindi ko muna pinapakawalan mga kapatid. Siguro papakawalan ko ito pag umabot na ito ng mga 3 buwan dito. Pansin ko po talaga sa pabo, mas maganda po na 3 buwan at 4 na buwan, maganda po bago natin pakawalan sa rinse. Maraming edad na ng pabo ang sinubukan ko pong pakawalan sa rinse. Lately, nung mga October, ayun, October 2023, doon ko po na-try na 4 na buwan po ang aking ipinakawala dito sa rinse. Goods po talaga mga kapatid, wala po talagang nalagas.
Kaya ito, wag nating agahan ang pagpalabas sa kanila. Pero okay lang naman kahit 2 or 3 buwan mga kapatid, basta wala lang pong ibang malalaking pabo, kumbaga wala pong matapang na mga pabo o mga malalaking pabo. Dahil hindi kasi sila nakakapenetrate mga kapatid eh. During sa pagpapakain, ando na tatalo po sila o dihado po sila. So sa ngayon, yung 3 kong Bourbon Red na barako, ayan po sila, andoon yung mga babae. So Bourbon Red na lang po talaga yung paggalagala dito sa range. Ang gaganda pa naman itong mga Bourbon Red na ito. Ayan. So sa ngayon wala pa po akong pwedeng i-out na pangkatay kasi nga ayun, ongoing pa po ulit yung ating pagpaparami ng pabo. Salamat talaga sa Diyos dahil nung nakaraang December ay marami-rami pong pabo yung aking na-dispose. Ayan yung mga hybrid turkey. Ayan mga kapatid oh. Itong dalawa, pinakaunang anak ni Nami, itong dalawa. Ayan ang pintik-pintik na may halong white color. Yan lang po yung dalawa. Nakakatuwa po talaga ang hybrid turkey mga kapatid kasi bilis nilang lumaki at napakatakaw sa pagkain. Sobra talagang takaw nila pagdating sa pagkain. So ayan. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo doon sa kabila kung saan po yung aking mga ibang sisiw pa po. Ayan. So ayan, para po sa improvement ng pakainan nila, iwan ko lang kung matatawag nating improvement ito. Lalo na ngayon na kukunti na lang po yung aking pinapakain na mga alaga mga kapatid. Mostly pag nagpapakain kami may mga tira-tirang pagkain dyan, hindi nauubos. Hindi nauubos agad. Binigay sa umaga, mga hapon pa banda nauubos. So kung nakikita nyo, kaya may bubong po ito mga kapatid kasi ayun, action plan po ito. Kung sakaling may pagkain po dyan na natira, hindi po maaanod pag nag-uulan. During kasi sa tag-ulan na panahon, mahirap po ang magpakain sa kanila pag naka-pre-rinse. Kasi nga ayun, nababasa yung pakainan nila, naaanod, napupunta doon. So dito naman sa mga saging, ito na po yung update natin. Wala pa pong nagbunga, pero salamat sa Diyos dahil nabuhay po yung aking mga itinanim dito mga kapatid. Napakabato pa naman dito. Akala ko talaga hindi po mabubuhay kasi ayan o, kita nyo naman yung mga bato. Sobrang labas ulit tao po ng bato dito. Ayan, doon po tayo sa kabila. Ipapakita ko sa inyo yung iba ko pang mga sisiw. Ayan, nandito ako sa labas ngayon. Ambaking Pabo Farm, pero kung titingnan mo, parang walang pabo sa loob. Manok yung sasalubong sa inyo. Ayan, so para po talagang nagsisimula ako ngayon. Dahil ayun, kukunti na lang yung ititira nating native turkey. Yung paparamihin natin ayun po mga hybrid, para hindi po tayo logi dahil same pakain lang naman eh. Tapos hindi masyadong lumalaki yung kanilang katawan. Kaya ayan, mag-upgrade tayo ng hybrid turkey. Loobin ng Diyos, sana maparami ko sa taong ito. Kaya lang ngayon, kukunti lang po yung ating pabo sa ngayon. Ayan, so let's go. Punta tayo doon. Ando na naman sa kabila. Kung nakapunta na kayo dito sa aking pabuhan mga kapatid, ito po yung inyong makikita. Mula doon papunta dito. Tapos ganyan. Paggabi mga kapatid, maliwanag po yung aking pabuhan kasi marami po yung LED light na nakapaligid. Araw kasi ngayon eh, hindi natin makikita. So let's go, punta tayo doon sa aking ilang pirasong sisiw ng pabo. So sa ngayon mga kapatid, andito na po tayo ngayon sa isa ko pang kulungan kung saan dito po nakakulong yung aking mga pato o Muscovy duck. Pero pato po talaga yung tawag dito sa amin. Pag English, Muscovy duck. So may mga naglimlim na po dito. Ayan, kita nyo naman, mga DIY na mga pugad. Ayun, itlog ng pato.
Ayan, bagong pugad rin yan. Tapos dito sa kabila, so dito may yung pinsan ng aking asawa, trinatrabaho niya yung kanyang kubo. So ayan, ito po yung Madre de Agua. Kinuha ko yung mga sanga, itinanim ko doon sa pabuhan. Nang sa ganoon ay mapakinabangan pag kaling dumami na po yung ating mga pabo, lalo na pag hybrid na turkey. Napakalakas kumain ng mga dahon dito. May dalawang inahin dito na naglimlim. Ayan, maraming sisiw yan pag napisa. Ayan po. So nature po talaga na yung mga kulungan ko ay hindi ko na lamang po nililinis talaga ng maigi mga kapatid, kasi nakakatulong rin yan dahil dyan po nagtatago yung mga insekto, mga anong tawag dito, mga wati, earthworm. Ayan, yung mga basta malaking bagay rin kasi yan, lalo na doon sa pabuhan, yung kagaya niyan mga dahon-dahon na yan na hindi natin yan linisin. Kinakakha kasi yan ng mga manok eh. So doon sila may nakukuha po silang mga insekto. So dito meron din akong ilang pirasong sisiw ng pato. Uy, madliksi na. 2, 4, 6, 10, 11. Ayan. Yung isa nito, yung pinakita ko sa inyo na mahina po talaga, ay nadido po talaga. So dito naman ay dito po marami po kasi akong mga experiment patungkol po sa brooding. Ito hindi ko po nilinis, dinadagdagan ko lang ito ng mga anong tawag dito, sansan kung minsan. Suppose ito yung ilaw, ang ginagawa ko dito, pinapatay ko tuwing umaga ibinabalik ko lang pag gabi. Dalawang bulb kasi natig 25 watts din yung aking nilagay dito, kasi mahigit na sila sa nasa 2 linggo na po sila. Ayan, magdadalawang linggo pa lang ito mga kapatid. So may hybrid po dito na kung hindi ako nagkakamali nasa 8, 2, 4, 6, 8. Ayan, 8 hybrid po. Tapos 2 Bourbon Red. Ito, 2 Bourbon Red. Ayun, Bourbon Red, 2 hybrid na 8. So ito naka-reserve na po ang 20 piraso nito na White Holland o local turkey. Ayan, may nagmamay-ari na po. Kukunin niya sa pag nasa halagang 300 isa na po. Ayan, going 1 month old na po yung ganong presyo. Dito kasi sa akin mga kapatid, ang local turkey ko po ay ina-out ko lang ng 300 pag isang buwan. Ayan. Tapos day old 150. So yan lang po yung aking bintahan sa local turkey. Kaya yung 20 piraso nito ay naka-reserve na po. Kaya lang may binigay sa akin na ito Bantres. 3 sila, mga mahihina na kasi yun. Buti na lang may natira pang isa. Ayan lucky. Si Bantres Ayan, para ring pabo kung tingnan. Manok po yan na Bantres. So ito po, kita nyo naman kahit hindi ko nilinis, pero ayan, sa ganitong paraan may nakuha po akong idea. Basta sa pagpapabo po mga kapatid, huwag po kayong manatili sa isang paraan lamang. Kumbaga, kung magsisimula pa lang kayo, pwede po kayong mag-explore. Kagaya yung bago kong brother doon na natapos, bagong explore rin yun. Kasi yung matting noon mga kapatid ay plastic matting na po. Ito, kita nyo naman ilang sisyo na po yung aking nabinta dito sa ganitong paraan. Ayan, sansan, yung ilalim ay lumang banig. So effective rin ng ganito kasi basta ang importante lang po sa sisiyo mga kapatid ay nakasarado po yung kanilang kulungan. Pagkagaya nito, nasa mga 2 linggo na, malapit na mag 2 linggo, pwede na yang takpan. Ayan, pwede na may kaunti ng singaw. Pero pag di old pa lang po talaga mga kapatid,
Lalo na yung kanilang sapin o yung pinaka-flooring ay dapat ay wala pong hangin na nakakatagos mga kapatid. Importante po kasi sa kanila na yung init ay ma-acquired pa po nila. Ayan. Dahil pag maaga nating i-expose sa hangin yung mga sisiw, madali po silang manghina at magkakasakit mga kapatid. Ayan, importante rin na malinis po yung kanilang tubig. Pagkagaya nito, may nakita kayong ipot. Ayan, tapo na yan. Ayan. Pwede na yung ganyan o pwede na yung palitan. Pero ito, bago pa lang naman ito. Kaninang umaga pa ito. Ganon, pwede, okay lang yun. So, yun. Ipinakita ko lang sa inyo mga kapatid. Nang sa ganon, magkaroon po kayo ng idea. Hindi ko na po sinasabi talaga sa aking vlog na ganito gawin ninyo. Ito yung dapat. Kumaga, isipin nyo na lamang po mga kapatid na sa pag-aalaga natin ng sisiw ay marami pong paraan talaga yan. Kunan nyo na lang po ng example yung pag-aalaga ng mga bata. May ibang paraan, may iba-iba kasing paraan. Mayroong mga modernong paraan, mayroon ring makalumang paraan. Pero kung nakikita natin ayun, nagsasucceess naman, nabubuhay naman yung mga bata. So maging ganito rin sa sisiw mga kapatid, may mga modernong paraan, mayroon ding makalumang paraan. Pero ang nakikita ko po sa sisiw mga kapatid ay yun lamang po na huwag natin silang agad ilalapag sa ground kagaya nito. So the more na mas matagal nating ilapag sila sa ground mga kapatid, the more na mas matibay yung kanilang resistensya pagdating na po nila doon sa ground. Ayan. So nasubukan ko na pong magpakawala ng batang pabo na nasa 1 month, 2 months. Ayun. Nakatry na rin ako ng 3 months, maging 4 months. So sa suma total mga kapatid na obserbasyon ko po, the more na matagal natin silang ilalapag sa ground, mas mataas po yung kanilang immune system pag nalapag na po natin sa ground. So kung nakikita nyo, ayan, the more na mas marami po tayong brooder pin, kasi yan po yung marami na sa akin ngayon, brooder pin po para sa sisiw. Kasalukuyan nga, nakikita ko po na kulang pa po. Kasi ayun, the more kasi nadadami yung ating pabo, the more na kakailanganin natin ng mga brooder pin. Ayun, kahit 2 buwan o 3 buwan lang kasi yung kailangan natin bago ilapag, basta mangangailangan po talaga tayo ng brooder pin. So marami pong mga brooder pin na pwede natin gawin. Pwedeng kawayan, pwedeng screen, kagaya nito, screen. Ayan, yan po madalas yung ating pwedeng gamitin. Pero wag na lang po kayong gumamit ng plastic matting mga kapatid kung ang inyong lugar ay marami pong daga. Ayan, baka magkadubli pa yung gasto ninyo dahil nginangat-ngat po yun ng daga. Isa po sa kalaban talaga ng mga sisiw mga kapatid ay yun pong mga daga. Paborito po nila or target po nila ang mga sisiw ng pabo, maging manok. Basta lahat ng sisiw mga kapatid, target po yan ng daga. Kaya i-secure nyo po. Pag gagamit po kayo ng screen na metal kagaya nito, ayan, hindi po makakapenetrate ang daga nito kasi masisira siguro yung kanilang mga ngipin pag ngat-ngatin nila ito. Pero pag yung plastic matting po, ayun, sinubukan ko lamang po yun. Titingnan natin. Ang ginawa ko lang doon mga kapatid para siguradong masecure po natin yun ay inilawan ko po yun sa ilalim at sa itaas. Kumbaga sobrang liwanag na po ng area na yun para yung daga ay hindi po makapenetrate. Yan po talaga yung kahinaan ng daga, hindi po sila nagpipenetrate pag maliwanag po. So ayun nga, under observation pa rin. Talagang kahit gaano na po tayo katagal sa pag-alaga ng pabo, mas maganda po talaga na mag-adjust at mag-adapt po tayo ng mga bagong pamamaraan para po sa ikakaunlad ng ating mga alaga. So hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.